Ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon po, Idol. So, meron na pong barangay protection order? Meron na po. Ka. Opo. Pero ang nangyari dito, sa halip na siya ang mapalayas, hulihin, siya pa ngayon ang nakatira ngayon sa bahay ninyo. Opo. At kayo pong lumayas. Kami po ang lumayas, Idol. Kami po ni Mama. 67 years old po yung mama ko. Okay, anong ginagawa ng mga barangay? Pabalik-balik na po kami last 2024. Inano na po namin siya. Sinabi na po namin na paalisin po. Pero ang sabi po ng barangay, intindihin po kasi kasal nga daw po kami. Palagi po na sinasabing kasal, hindi na po kasi nga ano na po siya, babaya, nagwawala na po siya. Ako na po yung nagsisikap na magtrabaho para sa 5 naming anak, Idol. Tapos siya, buwi siya, lasing, nagwawala, sinisipa niya yung namin, pinto. Tapos si Mama pa, binato niya po ng walis. Pag sinisita siya na wag na mag-inom. Manginginom po. Opo, lasinggero po siya. Lasinggero. Opo. Tapos lahat ng mga gamit nyo sa bahay, Kinukuha niya po, binibenta. Binibenta na niya. Opo, lahat po. kayo po ay pumunta sa barangay, humingi ng barangay protection order Opo. at nabigyan naman kayo. Opo, binigyan po. So, kami. pinakita niyo po sa barangay yun. Opo. Dapat ang kasunod doon, pag lumapit siya, may certain metro na hindi siya pwede lumapit. Ito, pumasok kami sa loob. Dapat yung barangay tumawag na ng pulis at damputin na sa natong taon to. Opo, dinampot po nila, Idol, ng isang araw yung sinasabi po ng safekeeping, kinulong lang po. And then, Kasi po, bangag po siya Yung po siya, high na high po siya. sa drugs. Sa drugs po. Oh! Opo. Tapos, gano'n na po yan. Drug test na po. Positive po siya doon sa barangay mismo. Mr. Bastian, magandang hapon po, sir. Ay, sir, magandang hapon po, sir. Dapat nasa kulungan ka ngayon. Ba't nasaan ka ba ngayon? Barangay Santa Cruz po. Nasa barangay ka Antipolo ngayon? City po. Opo, sir. Oh. Dapat nasa kulungan ka. Meron ka ng palang barangay protection order. Final ng misis mo laban sa'yo. Tapos nagpupumilit ka pa rin, nagwawala ka, binibenta mo lahat ng mga gamit sa loob ng pamamahay ninyo at nagwawala ka pa. O bakit? Ano nangyari? Ganito po, sir. Iniwan po kasi nila ako. Sana po ako titira. Naglinis po ako sa loob. Kaya nga hindi ka dapat tumira doon. Kaya kayo iniwan, ayaw nila na makasama ka dahil nga adik ka at lasenggo pa. O sino makikisama sa'yo? Nagwawala ka. Tapos magnanakaw ka pa. Sinong gagana makisama sa isang magnanakaw at abusado na asawa? Sir, tanggapin ko po yung ko po. Parusa po. Tangkapin mo yung parusa. Ganun po. So magpapakulong ka na lang. Ganun po yung sir. Para po matuwa rin po sila. Para po wala na po problema. Nadamay na po yung mama ko, inatake na sa puso, inatake na sa high blood dahil sa'yo. Sige po, okay Kami lang po. mismo ang umalis po sa sarili namin bahay, samantalang kami yung may-ari ng bahay. At saka pabaya ka sa mga anak mo, 5 na yung anak mo, hindi ka nagbibigay ng pagkain. Ano lang yung trabaho ko, kasambahay lang. Tapos ngayon nangungupahan kami, 2,000 ang upa, 5,000 na yung sweldo ko. Ano pong trabaho nito? Wilder po yan siya. Welder. Oh, Opo. wala siyang binibigyan na pera. Wala po. Mula po noong 2023, ako na po yung bumubuhay sa mga anak naming 5. May special child pa po kaming anak. Ngayon palagi ko sinusugod sa ospital. Mr. Bastian, ngayon ba nakadroga ka? Nakahitit ka? Wala. Wala kang tama. Tulong po, sir. Nakatikim po ako, sir. Ayun po. Nakatikim ka ngayon. Ito po kaya, sir. Talaga po. Ano bang drugs ang tinitake mo? Sir, po yun, sir. Nag-rugby din po ako, sir. Di ko na po kaya talaga, sir. Tumutulog po yung dugo sa ilong ko po. Tumutulin dugo sa ilong mo. Bakit? Ewan ko po. Wala po ako sa sarili talaga, sir. Pag wala po sir. Pag walang drugs. Dapat magparehab ka, makulong ka, marehab ka muna, tapos pwede ka na makulong siguro. Gaano katagal na nagdodroga? Matagal na rin po, sir. So yung mga ninanakaw mo na mga gamit sa pamamahay ninyo na misis mo, binebenta mo pambili ng droga. Bumibili po ako ng bigas, sir. Saging po, sa bigas. Naman po, sabi po nila, bibinta na daw yung bahay, may-ari na daw po. Yung pong pinapabrikit ko pong yung ko po, kinuha ko na lang po. Wala po kumakain kanina po. Ayun po, binili ko po ng bigas. Meron ka kasing trabaho. Dapat sapat na yung trabaho mo bilang isang welder na para matustusan yung pangangailangan mo. Kasama na yung pangangailangan pamilya mo, basta't walang droga. Nga po, sir. Yan po, yung welding machine ko po kasi, sir, namatay na po yung kaibigan ko. Nasa kanya po welding machine ko. Hindi ko na po makuha. Captain Tagara, magandang hapon po, sir. Sir, magandang hapon po. Inamin na po nitong si Mr. Ronnie Bastian lahat ng kasalanan na ipinupukol sa kanya ng kanyang misis, kasama na po yun na siya'y adik at meron na po palang barangay protection order at nagpupumilit pa rin pumasok sa pamamahay nila. Sir, pakikuha na lang ito si Mr. Bastian, ikulong, and then kung kinakailangan i-rehabilitate po, Captain. Ako sir, pati pong gagawin po na action sir, kung ano pong magandang gawin para sa kanya, para po matulungan din natin ang mga rehab diyan sir.
Opo. So ngayon po mismo, sir, punta na kayo doon sa Barangay Santa Cruz sa Antipolo. Miss Armas, ma'am, meron na po palang barangay protection order laban dyan kay Mr. Bastian. So pwede na po Yes natin po, padampot sir. sa pulis o pasundo sa pulis. Yan si Mr. Bastian. Pwede po, Senator. Kasi nung una, Senator, sinaktan niya si Mrs. Dinala namin sila sa barangay para magharap sila. And then, kaya nabigyan po sila ng barangay protection program po. Okay. Kaya lang, si Mrs. hindi kasi nagsumbong na nagkaroon pa sila ulit para ng bagamat meron na tayong protection program, ay pinuntahan pa rin po pala nito ni Sir si Mrs. na hindi naman nagsumbong na sa barangay. Sa task force Tapos, po. sila po ang Task force, sa Bausi. Oo, yun sa task force po, saka sa Bausi. Dumirekta po ako. O kaya nga po, Ayan bukod sa po. task force sa Kabausi, sinabihan daw siya, mag-asawa naman kayo. Intindihin na lang Intindihin daw po. na lang. Kasi mag-asawa daw po. Oh, binaliwala niyo yung barangay Ay, protection ganun. program ninyo, ma'am. Kaya nga, sir. Sabi ng task force natin, sir, hindi siya bumalik para mag-sumbong. Para ito si sir ay ma-endorse na namin sa women's desk po. So, coordination po Yes, gagawin po. niyo kay Captain Tagara para magdi-decide si Captain Tagara, kasama po kayo dyan, na A, it's Yes, either po. dalhin siya sa rehabilitation center or B, dalhin siya sa kulungan. Kung alin na mas Yes, maganda sir. doon. Yes, sir. Okay? Captain, larga na po, Captain. Punta na po kayo doon sa barangay, Santa Cruz, para kunin na po itong si Mr. Ronnie Bastian, sir. Opo sir, papupuntahan na po natin sa ating mga patrolya sir. Opo. Mr. Bastian, Ano po? ano bang gusto mo mangyari sa'yo? Makulong ka o ma-rehabilitate ka? Kaya po, siguro, sir. Rehab. Okay. Kasi pwede ka makulong dahil nananakit ka, nambubugbog ka, nagnanakaw ka, tapos meron kang barangay protection program ng Antipolo, Barangay Santa Cruz, Antipolo, binayolate mo yon, kulungan dapat diretso mo, pero rehab ka na lang. So, ma'am, rehab okay sa'yo? Ninervous na po yung mga anak ko, idol. 5 po yung anak ko. Yung 14 years old ko, sinaktan niya rin po. Nako po, kulong na dapat po. Kulong na lang po. Kasi sinaktan niya na po, nandiyan dyan po yung nasa BPO din po yung kasulatan na nanakit siya. Nako, Captain Tagara. 14 years old yung Yes, anak sir. niya. Oh, ako, nananakit daw to, pati yung mga anak, sinasaktan. O bawsi din dapat to. May bawsi kayo dyan, di ba? Opo sir, sir, kaya lang sir kung sir, alam naman natin sir yung tinatawag nating warrant sir, kung medyo matagal-tagal na sir, baka po hindi pumasok yung pananakit sir. Kasi para matagal na yata nangyari sir. So, ang suggest ko sir, kung talaga payag naman parehab, sa rehab muna siguro sir muna sir. Parehab, Tapos habang i-process pinal yung natin, kaso, sir, gumugulo yung yung kaso, at pag gumaling na siya, at yung kaso, tamang-tama, umakyat na sa judge, o di mawarat na siya. Tuloy-tuloy Yes, na. sir, po sir. Okay. Now, baka naman makatakas to sa rehab at bumalik, magwawala. Tatakot Yan na ang po kinakatakutan kami. ni Mrs. Pati po yung mama ko, 67 years old, Sir, dinatake kung na sa dumating po puso. yung oras na yun, ay pwede na po agad-agad arrestin kasi pwede na po yung sa warrant sir na arrestin po natin sir. Okay. Nay Floderiza. Opo, sir. Nay, malungkot nga po itong balita na isinumbong po sa akin ng anak ninyo. Masyadong abusado po pala itong si Ronnie. Opo. Pero Nay, huwag kayong mag-alala. Nasa barangay siya ngayon at yung pulis po, dadalhin po siya sa rehab para doon na muna siya magpipirme para kayo po yung mailagay na sa katahimikan at kapag siya po yung nangulit pa rin, gumawa ng kalokohan, diretso na po sa kulungan. Ano sa tingin niyo po, Nay? Opo, sir. Kasi ako palagi niyang binabato ng sir. Binabato niya ako Sinasaktan niya ng po ulo, yan. sir. Ang sakit ng ulo ko. Sinasaktan niya po yan. O tapos, minsan kasi sir, akong ginugulo niya doon. Papasok siya sa bahay, sir. Siyempre, nandyan yung anak niya. Minsan yung special child, sir. Natatakot ako kasi minsan ginugupit. May dala siyang gunting, sir. Ginugupitan-gipitan niya. Kaya natatakot ako, sir, yung bunso niya. May dala siyang bakal, sir. Pupunta sa bahay. Kaya doon ako sabi ko, aalis na nga tayo dito. Baka mamasakit pa tayo dito. Okay, sobrang Natakot po ako, sir. abusado at nagwawala po palagi. Opo. Tapos yung mga pintuan namin, sir, pag hindi siya pinapapasok, sir, sinisira na yung mga gate ko, sir, Oh. Sinisipa niya, tapos yung mga wire, pang anuhin niya, kukunin kasi ibibinta niya. Ito po, hindi naman ako makaano, kasi yan siya
Lumalaban yan din eh. Wala kami magawa, sir eh. Okay. Captain Tagara, Yes, sir. Yes, sir. Pagkatapos. anong guarantee na hindi ito makatakas sa rehab center na pagdadalhan nyo at pag nakatakas, iinom ng alak at magwawala doon sa pamamahay muli na mag-ina? Sir, wala po akong mag-guarantee sa, sir, sa parking yan, sir, sa rehab center, sir. Kasi itong agency naman po, sir, yan, sir. Hanapan niyo po siguro yung rehab center na hindi po siya makatakas and then sampahan niyo na po ng kaso. Opo, sir. Hintayin lang po namin yung si ma'am na mag-complain para dire-diretso na po yung proseso ng sa kampanyang kaso po, sir. Okay. At kayo naman po dyan sa barangay, Ma'am Merlinda, kapag nagsumbong itong si Ma'am Deliliza, agad-agad aksyonan nyo. Tawag agad kayo ng pulis. Okay? Yes po, yes po. At ikaw naman, Ronnie Bastian, ayusin mo ng buhay mo. Ipaparehab ka, huwag kang tumakas doon hanggang sa gumaling ka. Pag gumaling ka, maghanap ka ng maayos na trabaho. Sige po, salamat po, sir. At ayaw na sa'yo ng misis mo, suportahan mo na lang. Ngayon, pag nagkulit-kulit ka pa ulit, gumawa ka ng kabalastugan, ako na po mismo magpapahunting sa'yo sa mga pulis. Salamat, sir. Gusto po, sir. Nay Flor de Liza, Po, ano po mensahe niyo po dito kay Ronnie bago siya kunin ng mga pulis? gusto ko rin siya makulong, sir, kasi natatakot naman kami, sir, nandito. Kasi alam mo naman na baliw-baliw na rin yan. Ngayon, sana kung halimbawa gumaling man yan, pauwiin na lang sana sa Davao yan. May mga kapatid naman yan. Saka hindi na siya pwedeng umuwi, pumunta dyan sa amin, sa Gumamela. Baka pwede naman yun, sir. Oh, Ronnie, Po. i-rehab ka or makulong ka or umuwi ka na ng Davao? Anong gusto mo dun sa tatlo? Sabaw na lang po siguro ako, ma'am. Ano po yung maganda, ma'am? Babalik po yan. Pinauwi na po yan. Pinauwi, babalik din. Pinauwi na po yan. Bumalik po sa akin ulit. Tapos ganyan siya nagwawala. Hay na naman siya. Captain, hindi pwede makulong to? Sir, sa ngayon, sir, hindi po natin sa pagkulong, sir, na kasi wala naman siyang ginawa sa panahon ngayon. Kasi yung mga nakalipas na kasi yung mga ginawa niya, sir. Yung barangay protection order, di ba? Ang sunod niyan, pag binayolate niya yun, makukulong siya? Sir, bali mayroon din kasing araw na valid yung BPO. So parang matagal na sir ang BPO binigay sa kanya, June next year, 2024. Habang nasa rehab siya, sampahan niyo po siya ng kaso. Para paglabas siya ng rehab at magaling na siya, di tuloy-tuloy na yung paggulo ng kaso against him. Yes, sir. Pagtutulungan na lang po namin ng barangay kung paano po siya matulungan din mga para, sir. Ora, magagawa po natin, sa rehab siya sa Davao, malayo-layo. Opo. Kasi sir, ang alam ko sir, sa rehab dyan, sir, may mga sir, pinabinabayaran ba, sir? Hindi ako magbabayad para sa kanya. Manigas siya. Hindi ako mabayad. Siguro, Opo, sir, ganito sir, pagtutulungan na namin ng barangay yung para, sir. may mga rehab center ang PDEA alam ko eh. So, ipasa natin sa PDEA. Sige, subukan mo magwala doon, Ronnie, sa PDEA. Nako, maraming kukulata sa'yo doon. Hindi ka pwede magwala doon. Hingi po ako ng sorry sa kanila. Gusto ko naman po bago po talaga. Kaya po, naglinis po ako ng bahay para makita din po ang pagbabago ko. Hindi ko naman po binibinta yun para sa ano po. Nabili ko po ng bigas. Nabinta niya po yung mga namin, hose, Kala lahat po, po. maunawaan niyo po ako. Yung Nilinis ko lang gripo po. namin, wala na po. Pati gripo? Gripo po. Anong Langgana. Pati palanggana? Opo, lahat. Grabe po talaga. Grabe, walang patawad, pati gripo pa. Ba't niya ibibenta yung gripo? Anong... Pinapakilo niya po. Pinapatimbang. Opo. Oh, grabe. Malala na. Grabe po paghirap namin sa kanya. Kaya gusto na po namin mawala dyan sa bahay. Apektado na yung mga anak ko. Yung mga anak ko, takot nang pumasok. Idol. Kasi nga, pumupunta siya sa school. Pinupuntahan niya po yung mga anak ko doon. Ano ko, malala na pala talaga to. Grabe na to. Oo. Inaamin niya, ngayon mismo, nakatikim daw siya ng droga. Grabe na ito. Kailangan talagang maparehab to. Sige, kami pong bahala. Dr. Villaroman, magandang hapon. Hello, yes. Good afternoon po. Pag meron po kami i-refer dyan na para ma-rehab dahil sakit sa ulo na po talaga ng pamilya at willing naman po siya magpa-rehab, libre po yan, di ho ba? Sa bikutan kayo? Well, po, pag may indigency po yan, so ina-classify namin as to capacity to pay. Kung wala talaga po, talagang wala. Wala po, kasi yung misis niya po, kasambahay, tapos po siya welder dati, pero ngayon wala pong trabaho. Ang trabaho niya po ay mag-adik-adik araw-araw, magnakaw, at lahat naman na nanakaw niya, binibenta niya. Yes, sir. Walang problema po yan. Dalhin nyo sa amin, kami na po bahala. Good. We will screen. May laboratory din po kami. At aasikusuhin po namin at siguraduhin namin na mabigyan ng kaukulang management ng pasyente, sir. At
secured ho ba yun? Meaning, hindi ho siya makatakas kasi nakakatakot ni Mrs. Pag siya nakatakas, babalik doon sa bahay nila at magwala na naman. Naintindihan po namin yan. Although we're not a custodial facility, we have layers of security po. Nasa loob po kami ng kampo, Camp Bagong Diwa po. So, bukod doon, meron din kami security sa perimeter, tapos meron kami security sa loob ng dorm. So, marami kami layers of security. Madalas po, usually, kahit tumakas po yan, nahuhuli agad sila. That's the layers of security. So, don't worry po about that. Ayun, sige po. Captain Tagara, sir, Cap. Yes, sir. Magandang hapon po. Opo. Sige, sir, gawa kayo ng coordination kay Dr. Alfonso Villaroman. Salamat po, Captain Tagara. Punta na ho kayo doon sa barangay para sunduin na po itong si Mr. Bastian. Monday po sigurado ho, maasikaso po siya. Sige, Monday po, ha? Monday. For the meantime, para hindi kayo magsama, i-check-in muna namin kayo. Ako nang bahala muna sa matitirhan nyo hanggang Lunes. Sige po. Okay? Opo. Kayo, buong pamilya mo, anak mo, pati nanay mo, i-check-in namin. Hanap kami ng lugar na safe na doon muna kayo titira pansamantala. Okay? Sige po, Idol. Salamat po, ma'am, sa Salamat po. pagpunta. Salamat po.